Detalye tayo sa maiinit na balita ngayong umaga kaugnay sa mga inanunsyo ng Department of Transportation tungkol sa road safety. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Karailang mga polisiya nga ang ipatutupad ng Department of Transportation kasunod ng mga malalaking aksidente nito ang mga nakarang araw. Ilan dito yung mandatory drug testing ng mga driver at konduktor ng mga public utility vehicles kada 3 buwan o 90 days, pati na ang regular na roadworthiness check ng mga sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang namamayaning sentimiento ng publiko ngayon ay hindi na sila ligtas sa mga kalsada. Ito raw ang iniatas ng Pangulo na solusyon kasabay ng paghahatid ng pakikiramay sa mga biktima nitong mga nakaraang road accidents. Ilan pa sa mga ipatutupad na utos ay yung pagbabawas ng oras ng pagmamaneho ng mga long distance driver, lalo na yung mga pang-probinsya na mga bus. Gagawin na lamang na 4 na oras ang maximum na biyahe ng isang driver ng isang provincial bus, at kung sobra sa 4 na oras ang biyahe nito ay kailangan na may karelyebo ito na driver din at hindi konduktor. Gusto rin ng DOTR na maipatupad na ang speed limiter law. Sa kaugnay na balita, panghabang buhay na binawi ng LTO o Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated na sangkot sa aksidente sa SCTEX Tarlac noong Huwebes, May 1. Ito ay dahil sa pagtanggi niya na magpa-drug test na bawal sa batas. Suspendido na rin ang lagpas 200 na bus ng kumpanya para magbigay daan sa drug test din ng kanilang mga tauhan at roadworthiness ng kanilang mga sasakyan. Nagpalabas ang LTFRB ng lagpas 200 na special permit sa ibang mga bus company para maserbisyohan yung mga commuter na uuwi sa norte bago mag-eleksyon. Narito naman ang pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon. People do not feel safe in our streets, on our streets. That is the reality. This is the true justice that we can all give, that government can give to the 12 people who have died these past few days. Because the system is broken. May panawagan yung DOTR sa publiko tungkol dun sa mga abusado na mga driver at mga motorcycle vloggers. Kunan lamang daw ng video at i-post lang ng i-post sa mga ito, at pag na-monitor ng LTO ay automatiko na 90 days na suspension para sa mga yan. Joseph, so i-inspeksyonin yung Solid North na bus company, pero yung iba namang mga bus companies and bus drivers, may ganito rin bang aksyon ng DOTR para sa kanila, para safe lahat ng mga bus at hindi lang yung itong Solid North? Meron, Ang sabi ng Land Transportation Office, maraming umuwi sa probinsya tuwing bago mag-eleksyon, di ba? So magkakaroon ng isang malawakan na mga drug testing dun sa mga public buses na papunta sa probinsya, sa mga terminal nila, para masiguro na hindi na mauulit yung mga aksidente at masiguro na yung mga drivers natin ay fit to drive, So yun yung gagawin ng LTO. Magkakaroon sila ng drug testing several days before yung May 12 elections, at para masiguro nga naligtas yung ating mga pasahero sa pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya, Joseph, ito namang sinasabi mo tungkol doon sa mga abusado, mga riders at saka mga vloggers, sinasabi mo, bukod sa pagkuha ng video doon sa pang-abusong ginagawa, meron bang pwedeng puntahan or mag-submit ka ng iyong para makapagreklamo ka kung kunyari may nasaksihan kang pang-aabuso sa kalsada? May hotline naman yung LTO at saka LTFRB para dyan magsumbong, pero ang ginagawa kasi ngayon ng LTO at ng DOTR ay medyo mas proactive sila na mag-monitor ng mga ganyan mga pangyayari. So pag nag-viral yan, oras na mag-viral yan, ay makikita agad yan ng DOTR at LTO. Meron din naman ng mga Facebook page itong mga ahensya nito, at pwede nyo itag doon. And I can attest na medyo active naman yung mga social media pages ng mga ahensya na to, Alright. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.